more on dun na siya sa thermal overload relay naka-assign. Ano? Siya na yung bahala in case magkaroon ng overload dun sa motor. So, meron tayong MCCB and meron tayong magnetic contactor. So, ito naman, na-demonstrate ko na rin na gumagana siya pag yung coil is na-energize. So, yung coil natin, siya yung tinatawag o siya yung nakalabel na A1, A2. So, hindi nga lang kita dito. Ano? And also, hindi siya completely the same kung ano yung meron tayo dun sa laboratory. Ano? Pero kung titingnan yung label niyan, siguro kung may hawak tayong physical na equipment na ganyan, makikita nyo A1, A2. Although yung label niya dun sa ating motor control trainer ginagamit natin sa lab is ang nakalagay is positive 24 and 0 volts DC. Ano? So yun, again, gumagana siya through pag na-energize yung coil, magkakaroon tayo ng electromagnet and yung lumulubog dito sa part na to, yung tinutulak ko ng ballpen pag nagde-demo is yun yung nahahatak through magnet. So kailangan ma-energize yung kanyang coil para magkaroon ng continuity yung connection nyo from circuit breaker papunta dito sa overload relay. Okay. So yung overload relay, so again, pag nagkaroon ng overloading yung motor, although hindi mangyayari during sa ating actual activity, kasi wala namang load yung motor. So just in case malagyan siya ng sobrang bigat na load na hindi kayang paikutin ng ating motor or hindi siya design para ganun kataas yung load, iinit yung motor and possible siyang masira. And part of that is, syempre habang tumataas din yung current, tataas yung temperature. So doon magtitrip tong thermal overload relay. Open ko lang yung snip. To clarify lang din, kasi napansin ko during our actual activity, marami from different section na ganito yung naging error sa wiring. Lagyan ko lang muna dito ng line 1, line 2, line 3. So ito yung isinasaksak natin dun sa plug na available dun sa MRL. Okay. Tapos after that, yung line 1, line 2, line 3, so hindi ko na lang, wag na lang muna natin pansinin itong naka-label dito, hindi ko masyadong mabasa, not sure kung ito ba yon, pero just in case, this is line 1, line 2, and line 3. Yan. So, hanggang dito nagawa siya ng tama, pero nung chinek daw nila yung yung diagram, at yung iba tiningnan din yung procedure, is i-connect daw yung line 1, line 2, line 3 sa T1, T2, T3. Actually, ang T1, T2, T3 is meron siya dito. And also output din siya ng overload relay. Okay. So, ang expose lang kasi sa atin is yung terminal nitong overload relay. So, ang ginawa nila, palitan ko lang ng kulay. Is ganito. Connect siya dito, dito, saka dito. Yun. So, ang nangyari dyan, so parang ganito lang din. Labas ko lang 1, 2, 3. Kung sakaling hinugot ko yung pagkaka-terminate natin dito. So, ganito lang din yung equivalent niya. So, ang nangyayari dyan is wala nang kwenta to. Kahit pa nakakabit pa siya dyan. Kasi, meron tayong dadaanan ng kuryente galing dito, tapos on natin yung breaker, papunta dito. Diretso agad siya dito. And syempre, after this, i-connect natin siya sa motor. No? So, ang dami kong nakita na ganito yung ginawa. So, may wire na hanggang dito nakakonect.
which is mali yan. Ano? So, pag sinaksak natin yung plug niyan, automatic buhay agad yung motor, which is unsafe yan. So, diniscuss ko lang ngayon kasi uh, hopefully hindi na siya maging error sa susunod na activity natin kasi mababawasan yung score niya dahil dyan. Yan. So, base kasi doon, kung titingnan natin yung diagram, yung overload relay is i-connect natin dito sa magnetic contactor. Kaya lang, hindi natin siya gagawin na itong part na to, i-connect natin dito ng true wire, ano, ito, saka ito, hindi na tayo gagamit ng wire para dyan. Baka kasi yun yung ina-expect ng iba. Although na-explain ko to during demonstration, ito mismong naka-Osling copper na to, kung hindi man copper, basta meron sa kanyang ano, meron sa kanyang conductor na nakalabas. Tapos ito yung itutusok natin mismo directly sa slot ng T1, T2, T3 ng ating magnetic contactor. So itutusok yan. So luluwagan natin yung screw kung sakali. Tapos itutusok, tapos saka natin sisikipan. Yun yung way na pag-terminate ng ating or pag-connect ng ating magnetic contactor sa overload relay. So, siguro yung iba na confused. Sir, sabi kasi sa procedure, ganito daw yung gagawin. Ano, and sabi din based on sa drawing, ganun daw yung gagawin, maggagamit ng wire. So hindi. Ano, although hindi na natin may experience yung pag-connect nito kasi pagdating dun sa laboratory, naka-connect na to, nakatusok na. Pero kung sakaling bibili pa lang kayo ng mga components and bubuuin nyo pa lang, kayo mismo yung gagawa dapat nito. Ano? So parang dun sa ating activity, may skip na natin yung part ng pagko-connect nito kasi nakakabit na siya dun sa equipment natin. And meron tayong miniature circuit breaker or MCB. So ito naman is ginagamit natin para dun sa ating control circuit. Ano? So yung MCCB, not sure kung MCCB yung gamit natin sa ano sa main uh, motor control trainer natin. Pero siguro ang gagamitin ko na lang na term is main circuit breaker. Ano? Kasi baka mamaya hindi MCCB yung ginagamit. So sa main circuit breaker natin, yung overall circuit breaker natin, tatlo yung wires natin o 3-pole siya. Ano? Kasi 3-phase yung ating gamit. Pero pagdating sa ating control circuit, kahit yan ay AC or kahit yan ay DC, ang pole natin ay laging dalawa lang. Kasi yung mga loads natin doon is dalawang pole lang naman ang kailangan ng connection. And also meron tayong tinatawag na auxiliary relay. So, not sure lang kung nagamit ko bang term before during our face-to-face, kung nagamit ko bang term dito sa contacts nito as auxiliary relay din. Ano, hindi ko matandaan eh. Pero ang right term dito sa nakakabit is auxiliary contact. So, yung ginamit natin sa lab is nandito sa gilid. So, NO. So, yung ginamit natin sa lab. Although, pinakita ko rin naman sa ibang motor control trainer na hindi pa natin ginagamit, merong nakalagay na nandito sa unahan. So, itong butas na to, yan, kaya siya may butas kasi pwede siyang ipapalsak natin dun yung auxiliary contact na inilalagay sa side. So, meron siya dito sa kabila. Normally, ang ginagamit is normally open. And then dito sa kabila is normally closed naman. So, kung marami yung kailangan mo, edi lagyan mo siya sa kaliwa, sa kanan, and then lagyan mo rin siya dito. Ano? Not sure lang kung meron bang auxiliary contact na instead na isa lang yung pinoprovide niya, pwedeng dalawa, and ganun din sa kabila. Okay, so again, yung correct term for that, although ang function niya is parang sa relay, ano,
pero ang tawag sa kanya is auxiliary contact. Pag auxiliary relay ang pinag-uusapan, ganito yung kanyang itsura. Ano. Although, sir, parang wala namang ganyan sa sa lab natin. So, although one of the sample lang itong itsura nito. Pero yung relay kasi marami siyang hindi. Open ko lang dito. Marami siyang iba't ibang design. So, syempre, depende siya sa manufacturer. Depende sa brand, depende sa model. Pero yung common na nakikita kong relay is ganito. Ganyan. And ito yung medyo similar or kung hindi man parehas na parehas is ganito yung sa lab natin. So, ito yung relay. So, pwede namang hindi na natin siya tawagin auxiliary relay. Pwedeng relay na lang. So, ito yung relay. And, pag bumili ka ng ganito, hindi siya enough para magamit mo sa circuit natin. Kailangan niya ng mount. Ito. Or socket. So, more on, ito naman is ibabaon nyo lang dito. So, kung tatanggalin nyo yan at ibabalik nyo, make sure lang na nakatama yung kanyang contact dito sa slot niya. Siyempre mababali at hindi talaga siya papasok pagka mali. Pero yung function niya is katulad ng memory bit natin sa PLC. So, may sarili siyang coil. Dito kasi sa auxiliary contact, yung ginagamit niya para magkaroon siya ng relay function is coil ng magnetic contactor. Dito. Pero dito sa auxiliary relay is, again, meron siyang sariling coil, which is susuplayan mo rin siya kung siya ay DC, so probably 24 voltage. DC ang isusupply mo para siya ay mag-activate. So, yung normally open mo, magko-close. Yung normally close, magko-open. And also, meron tayong gagamitin on delay timer. Although, I think hindi ganito yung nasa sa natin. Hindi ganito yung itsura ng nasa sa ating laboratory. Pero, ito double check ko na lang din later. So, more on, gagamitin natin siya pag probably pagka nasa stage na tayo na ang gagawin natin circuit is yung star delta. Mamaya explain ko din naman mamaya yung functions nito or bakit ba siya gagamitin doon. Meron tayong push buttons, so meron tayong iba't ibang push buttons, may iba't ibang kulay, may iba't ibang material kung paano, kung saan ba siya gawa. Pero yung most common na ginagamit is green para sa start and red para sa stop. And meron din tayong pilot lights, so ito is indicators. So ginagamit natin siya minsan pagka running or in good condition, green, red pagka naka-stop, orange pagka meron siyang warning. Although depende naman yung niyan, depende yung paggamit natin ng ilaw, kung ano ba yung in-specify ng client, ng customer, or kung ano ba yung different pang features ng ating equipment. So, pwede natin siyang gamitan ng iba't iba pang kulay. Okay, so ito yung parts of components. So, more ito lang din naman yung na-discuss ko kanina. Kaya lang siguro, huwag niyong i-assume na pagka nakababa siya is on. Kasi baka mamaya nakita ninyo, ay nakababa, okay na siya, pwede na tayong gumalaw. May times kasi na baliktad. Paano kung baliktad siyang nailagay? Hindi marunong yung gumamit. So, baka in-assume yung nakababa, yung pala nakataas. So, mali na agad. And tama ba siya na laging nakababa at nakataas? Ganun ba? Ako hindi rin ako ganun kasigurado. So, para maging sigurado ako, titingnan ko yung indicator niya. So, nakalagay naman dito. So, halimbawa, ganito. Kung halimbawa siya ay naka-on, mababasa nyo sa part na to. Minsan na, so hindi palagi.
nakalagay dito na on. Tapos pagka switch mo pataas, makikita mo naman ay off. Pero pag wala, minsan naman nakalagay dito is pagpalagay ng O at saka I. Ano. Pero yung position nito, hindi ako ganun ka sigurado. What if baliktad? What if mali pala ako ng pagkakatanda? So, again, wag kayong mag-assume. Tingnan nyo mismo dun sa circuit breaker. Alin ba yung off niya, alin ang on. So, normally, nakalagay dapat yun. May indicator siya. Ayan. And, kung gusto nyo talagang maging completely sure, kung siya ay bukas o patay, gamit kayo ng multimeter. So, halimbawa ay, ito, sabihin na natin naka-on. So, i-test natin dito at dito. So, dapat siya ay may continuity. Tapos, subukan yung patayin. So, dapat mapuputol yung continuity niya. So, ulitin ko, hindi ako sigurado kung dito ba yung pag nasa taas ba ay off and nasa baba ay on. Hindi ako sigurado. To be sure, i-check nyo sa actual breaker. So, ito naman yung magnetic contact source natin. Katulad na explain ko, kukonect siya dito, papunta dito, line 2 to line 2, line 3 to line 3. Tapos ito naman yung auxiliary contact niya. So, hindi lahat meron kasi yan ay more on accessory na pwede nyo ilagay sa magnetic contactor. So, pwedeng wala yan and pwedeng meron. So, yung nagamit ko sa TESDA, hindi ako nagkakamali, wala siyang auxiliary contact. Kaya hindi ako sanay before nung nakita ako sa natin na ginagamit yung auxiliary contact ng magnetic contact source. Nasanay ako dati sa relay, auxiliary relay. Ngayon, sir, paano ba natin gagamitin itong auxiliary relay? Kasi ang plano ko next meeting or next lab activity natin is instead na gumamit kayo ng auxiliary contact, gagamit kayo ng auxiliary relay. So, paano ba siya gagamitin? Base dyan, medyo nakakalito. Pero kung titingnan nyo to, may number siya. Kailangan lang hawak talaga natin yung or kita natin yung actual equipment. May naka-specify na number sa bawat terminal yan. So, ano naman yung gagawin natin sa number na yan? So, ito yung equivalent ng number na makikita nyo. Ito kasi yung diagram ng relay. Kung paano nyo siya iwawire. Ito yung tinutukoy ko, may number siya. Although naka-embed dun sa actual component. So ngayon, sir, paano ba namin siya maiintindihan? Itong 13 and 14, base dito sa diagram, is ito yung coil. Ito yung coil natin. So ano ba yung working operation ng coil? Pag nasupplyan natin siya ng required voltage niya, or required yung nasupplyan natin siya ng 24 voltage DC, magkakaroon tayo ng electromagnet. And pag nangyari yun, yung normally close, mag-open, normally open, mag-close. So, I think familiar naman kayo doon dahil ng PLC natin. So, kung kailangan natin yung supplyan ng 24 voltage, dito tayo mag-connect. So, yung positive is 14, ang negative ay 13. Tapos ay, ano ba yan? Meron tayo ditong push button. Drawing lang ako saglit. Pasensya na, pangit yung drawing ko. Tapos mouse pa yung gamit. Kaya talaga, kailangan natin pagtsagaan. So, pagpalagay ng ito yung relay. Yan. So, pag pinush natin yung push button, may energize to. So, ito yun. So, paano naman, pag gusto natin gamitin yung relay na to, para buhayin ang ilaw. Palagay ng buhay tayo ng ito ay green. Okay, so ito, since part siya ng relay na to,
parehas tayo ng symbol o ng label na ilalagay. So kung ganito yung gagawin natin, paano to? Paano natin siya i-wire? So dito tayo magko-connect sa 1. Ano ba yung lumilipat? Anyway, ganito lang muna. Connect tayo sa 1. And then, after that, saan tayo magko-connect? Ano? Sayang, hindi ko kayo matatanong ng mabilisan kasi online. So, ang sunod natin connection ay dito, sa 9. Sorry, baliktad. Sa 5. So, sir, paano nyo nasabi na ganyan yung connection? Kasi, kung titignan nyo to, from 1 to 5, hindi pa siya connected. So, open pa tayo. Ano? So, pag na-energize to, pag may energize, ito, lilipat siya dito. So, ganun yung mangyayari sa kanya. 1, 5, tapos ay baliktad. Okay. So, paano naman pagka kailangan natin ng isa pang ilaw? Green. So, palagay ng gamitin natin ay white. So, same relay. So, ang nagiging common mistake namin dati dito is akala namin kapareha siya ng sa PLC na 'di ba sa PLC kahit gaano karaming relay contact yung ilagay mo. Halimbawa, relay 1, meron kang ina-assign na ganun, tapos sobrang daming relay 1 sa contact ang ilalagay mo, walang problema. Ano? Pero dito, meron siyang limit. So dati ang ginagawa ko kaya ako nalilito is ito connected siya sa green. Dito rin ako kumuha ng connection. Pero ito yung green, green. Dito rin ako kumuha ng connection sa white and white. Okay. And then nung kailangan ko naman ng normally close para sa connection ng sensya na pangit talaga ng drawing. Para sa connection ng red is dito rin ako kumuha. Dito, red, tapos dito naman. Kasi kung mapapansin niyo, connected na agad siya. Kaya siya ay normally close. Ano? So, dito rin ako kumuha. So, ang nangyayari, nung nung i-simulate ko na siya or nung i-start ko na siyang i-test, hindi nangyayari yung gusto kong mangyari. So, minsan buhay na agad yung ilaw, dapat ay patay pa. Tapos pag pinipindot ko, walang nagiging epekto. Okay. Or parang minsan, hindi ko tanda kung naka-experience kami ng tripping dahil dyan sa maling connection. Nag-trip agad yung breaker. Habang inaaral namin kasi, sanay kami sa PLC, pero hindi kami sanay sa paggamit ng actual relay. So, ito yung naging problema namin. And later on, kasi wala nang tuturo sa amin habang pinapractice namin, na-realize namin na hindi pala pwede yun. So, kung gagamit ka ng different, kung kailangan mong mag-energize or mag-de-energize ng different loads, kailangan different contact for each load. So, instead na dito tayo mag-connect para sa white, so dito tayo magko-connect. White, tapos dito, white. So, magkaiba na siya ng slot. And dito naman yung red. And dito yung red. Ano?
So, ganun lang siya. Siguro, yung iba nalilito, parang ang hirap siyang maintindihan. Pero pagdating sa actual, madali lang naman. And kung makalimutan nyo to, siya naman ay nakalagay dito. So, minsan, I don't know kung napapansin niyo dun sa PLC kasi natin, meron tayong yung conveyor system. And sa conveyor system, meron siyang auxiliary relay na pwedeng gamitin. So, minsan hinuhugot ko yun, tapos may sinisilip ako. So, tinitingnan ko doon yung diagram. Which is, ang itsura naman niya is ganito lang din. Balikan ko lang to. I hope ma-remind nyo ako dito sa part na to. So, habang ina-explain ko siya, parang dapat ma-consider ano ba yung common dito. Ang common ba sa kanya ay 1 or ang common ba sa kanya ay 9? So, kung ang common sa kanya ay kung common sa kanya ay 1, tapos gagamit tayo ng normal close, mangyayari dyan ay 1, normal close, 9. Pero kung ang common ay 9, ganito dapat ang mangyayari. So, tatry ko siyang i-test sa actual. Kung ngayon ko lang siya na-realize, possibly meron siyang common. So, siguro, kailangan i-consider din yan. Kaya lang malalaman lang siya through actual testing. Okay, so punta naman tayo sa on-delay timer. So itong gantong drawing is manual yung timer niya. Pinipihit nyo lang ito para maset kung ano yung time delay na gusto nyo mangyari. And pag meron kayong on-delay timer relay, meron din siyang kailangang mount. Katulad ng sa auxiliary relay, bibili kayo ng paglalagyan niya. Although wala akong na-provide na picture, pero kailangan niya ng parang ganito rin. So, I think hindi rin ganito yung nasa sa ating laboratory, pero i-check ko naman siya later pagka vacant yung room. Tapos, paano ba siya gamitin? So, nakagamit na ako ng ganito. More on So dito, since siya ay relay, so meron din siyang coil. So ang coil niya ay base dito. Ito. Itong number 2 at saka number 7. And ngayon, paano pagka gusto natin mag-connect ng para magkaroon tayo ng on-delay function? So itong 3 at 4, 3 at 4. 1 at saka 3. So pag ginamit natin to, ito ay katumbas lang ng normally open. So parang ordinary relay lang siya. Ito naman, normally close. Itong part na to, normally open. Pero pag itong 5 at 8, dito na yung timer on delay natin. So dito lang sa slot na to gagana yung timer on delay. So kaya mahalaga pag meron kayong ganyan, para malaman nyo yung tamang connection, tingnan nyo yung diagram. So I think yung diagram niya is nandun din naman sa actual unit. So makikita nyo siguro sa gilid kung paano siya iwawire. And meron tayong push button, kaya lang baka malito kayo, base dito sa figure, yung push button meron siyang normally open at saka normally close na terminal. Hindi yan laging ganyan.
depende kung ano yung binili nyo. So, pwede kasing ang binili nyo is meron lang siyang isang terminal para sa normally open, and yung isa pang push button na red is meron lang siyang isang terminal connection o pair of connection para sa normally close. And yung pilot light, so siguro skipan na natin to, wala na akong maisip na explain pa dyan. And ito yung figure again ng thermal overload relay. So ito yung nakausli na itutusok natin sa magnetic contactor, and yung kanyang protection para sa overload protection ay dito natin ina-adjust, although hindi tayo mag-a-adjust niyan sa actual. Beyond na rin kasi ng ano natin yan, ng scope natin, at saka kadalasan nasisira itong gantong overload relay pagka lagi itong ginagalaw. So ang gagawin lang natin dyan, although hindi kita sa figure, is yung pinipiti ko sa gilid na pang test ng overloading, yung pinipitik sa gilid, tapos pinipindot dito na puti para ma-reset. And sanay kasi tayo dun sa tinutusok lang sa laboratory, pero again sa actual, tayo yung actual magko-connect dito, and i-unscrew natin para lumuwag, tapos saka natin lalagyan ng wire, tapos screwan natin. And meron siyang slot para sa normally open at saka normally close. So ginamit natin to nung isang araw, nung Monday. At yung sinabi ko, since kinuha natin yung T1, T2, T3 ng magnetic contactor, isinaksak natin dyan yung thermal overload relay, kaya yung output ng thermal overload relay T1, T2, T3 din. Then pag-usapan naman natin yung bill of materials. Dinig pa ba ako, students? So check ko lang kung kayo ay present pa. Present pa naman. So naririnig ba, students? Pwede, yan. So balik na tayo dito. Kapag may tanong kayo, interrupt nyo na ako. Okay. So ano ba yung meron dito sa bill of material guide? So dito, pag-usapan muna natin yung power components. Yung power circuit, yung from circuit breaker, papunta sa contactor, overload, tapos papunta sa motor. So ano yung components natin na kailangan doon? So base dito, pag direct online starter forward, ganito yung kailangan natin. Isang main circuit breaker, magnetic contactor, isa lang din, at saka thermal overload relay, isa lang din. Ano ba yung direct online starter forward? Yung ginawa natin nung Monday, direct online yun, tapos ang direction nun, pag binuhay natin yung motor, forward. So, yan. Ngayon, try ko siyang i-drawing. So, base dyan, isa lang daw ang MCCB natin. So, lagay ko na lang siyang MB for main breaker. 1, 2, 3. So, ito yung sa source natin, line 1, line 2, line 3. Tapos, isang magnetic contactor. Drawing ko muna. Magnetic contactor, lagay ko na lang siya na MC. Tapos, isang thermal overload relay. So, OR na lang lalagay ko para hindi masyadong maraming susulat. And then, ito na yung ko-connect natin sa motor. So, ito yung may U, V, at W na connection base dun sa ating diagram. So, ganyan lang yung sa power circuit. So, kung ito yung isasaksak na natin, ito na po yung source. Kung na-plug na natin, pwede natin siyang mabuhay. So, paano siya bubuhayin? Katulad nung ginawa ko sa demonstration, itinulak ko lang yung nasa gitna nitong magnetic contactor. Gumana na yung
So, pag-usapan lang natin dito ay power circuit. Hindi ko na ito-drawin yung control circuit. So, base dyan, tama, isa lang yung main circuit breaker, isang magnetic contactor, at isang thermal overload relay ang kailangan niya. Ngayon, paano naman itong direct online starter, pero ang function ng motor nyo, pwede siyang mag-run forward at pwede rin siyang mag-run in reverse. Base dito, isa lang din na main circuit breaker, kaya lang dalawa ang magnetic contactor at dalawa din ang thermal overload relay. So, ano yung magiging setup niya? So, isa lang yung, sorry, hindi na ito kasama. Isa lang yung breaker, kaya lang dalawa daw dapat dito. Lagay ko lang dito, may isa pa tayong MC at isa pang overload relay. So ito, labelan natin na siya yung forward. Ito naman yung reverse natin. So paano yung magiging connection natin? Wait na nga. Okay, so balik tayo dito. So paano yung magiging connection natin dito para gumana yung forward at saka reverse function. So dito sa magnetic contactor, dito lang din tayo kukuha. From line 1, papunta ng line 1. Line 2, papunta ng line 2. Tapos line 3, papunta, nalabis pa nga. Papunta ng line 3. So parang ipaparallel lang natin yung connection niya. Tapos, paano naman dito sa motor? So dito, yung line 2 o terminal 2, ko-connect lang din natin sa terminal 2. Yan. So parehas lang. So pag ko-connect ako o nagwa-wiring ako ng forward reverse, yan lagi yung inuuna ko para hindi ako malito. And then, yung line 1, i-connect natin. Line 1. Terminal 1. Ba't naging arrow? Magic. Terminal 1, i-connect natin sa terminal 3. At yung terminal 3, terminal 1 ito, o terminal 3 natin dito, i-connect natin sa terminal 1 ng output itong sa forward. So pagka ganyan, pag binaliktad mo kasi yung connection mo nito from line 1, nilagay mo sa line 3 at line 3 nilagay mo sa line 1, babaliktad yung ikot ng shaft. Sayang hindi ko lang na-demonstrate nung Monday kasi kulang sa oras. Pero ganun yung mangyayari. So ma-observe naman natin siguro pagka may time tayo next week. Try kong ipakita sa inyo. Pag pinagbaliktad nyo yun, babaliktad yung ikot. Kaya lang, syempre may control circuit tayo para dito. So dapat ang mangyayari is pag na-andar tong forward, hindi mo dapat mapapa-andar tong reverse. Otherwise, masisira. So kailangan ma-stop nyo muna and then after that, antayin natin tumigil yung shaft para hindi siya maharos kaagad or hindi ma-worn out. And then saka natin pipinutin yung reverse. So ganun lang siya. So base dito, isang magnetic contactor, ito yun. Isang main circuit breaker, dalawang magnetic contactor, at saka dalawang thermal overload relay. Kaya lang, sir, hindi ba yung nado dun sa ating trainer sa laboratory ay isa lang?
ang overload relay. Paano po? Ayun. Ano? So, dapat kasi dalawa para sa forward, para sa reverse. Kasi, once na naandar tong reverse, ito, at magkaroon ng overloading dito, at wala siyang overload relay, ito, thermal overload relay, wala tayong protection. Halimbawa, wala to. So, dito lang naman kasi dadaan yung ano natin eh. Halimbawa dito. Wala siyang overload protection kasi after that, punta na siya dito. So, magkakaroon ka lang ng protection pagka naka-forward ka. Pero pag reverse ka, wala kang protection. So, kaya lang siguro yung nasa trainer natin ay isa lang kasi hindi naman talaga tayo makaka-expect ng overloading kasi wala naman tayong load na ilalagay doon. Ano? So, para siguro makatipid. Pero ang proper niya, meron dapat. Meron dapat siya parehas. Ulitin ko lang to. So, punta naman tayo sa star delta. Okay. So, base dito, i-draw ko na lang ulit. Meron tayong main breaker. Ito yung MCCB. Tapos, meron tayong magnetic contactor. Tapos, overload relay. And then, motor. Yung connection niya, the same pa rin. Dito. Yan. Hindi ko nalilikuin. Get nyo na naman yan. So, ganyan yung unang connection. So, itong connection na to is cap. Parang ganito lang. Ano? Pero, para saan pa yung additional contactor. So, meron na akong nalagay na 1, pero dito na main breaker, isa pa lang ang magnetic contactor at isang thermal overload relay. Pero base dito, 3 dapat. Ano? So, maglagay tayo ng isa pang magnetic contactor. MC. Ngayon, lalabelan natin to ng delta. So, MC tapos D. And paano yung connection niya? So, line 1 to pasmado. Line 1 to line 1, line 2 to line 2, line 3 to line 3. Tapos pagdating dito sa motor, dito hindi na natin kailangan ng overload protection kasi once naman magkaroon ng overloading, dadaan naman siya dito. Lagi kasing active itong linya na to. Basta inoperate mo, basta tinurn on mo, laging active to. So, kaya isa na lang. So, yung connection nito, dito, dito, at saka dito. So, hindi natin siya isasama dito. So, ngayon, di ba tandaan nyo dun sa ating actual equipment, meron tayong connection. So, hindi ko lang sure kung ito yung pagkakasunod-sunod. So, UVW. Tapos sa baba is again, hindi ko sure kung ito yung pagkakasunod na V2, W2, at saka U2. So, ito, i-connect nyo dito. Tapos, ito naman kabila, dito natin i-connect. Ayan. So, yung kasing para dito sa direct online at saka dito sa forward reverse, ang kailangan lang natin talagang motor doon is motor with 3 wires o 3 poles. Yan. Kaya sa diagram ninyo sa manual is
tatlo lang yung connection niya. Pero since itong ating motor control trainer is intended para ma-cater yung basic hanggang sa star delta connection. So kaya ang pre-provide is 6 pole. So yung ano pa ba? Yun lang yung reason bakit 6. Pero ako may sanay ako sa 3 poles kasi yun yung sa napag-practice namin nung hindi pa available yung ginagamit natin ngayon. Kasi bagong bili lang yun. Okay. So ganyan yung connection niya. And then yung effect niya, kung ito lang yung ating iwa-wire, parehas lang siya ng ginawa natin dito sa direct online with forward function. Parehas sa parehas. Ngayon, basic kasi dito, dapat 3. Ibig sabihin, kulang pa yan. Ito yung pangatlo natin. So, magnetic contactor, tapos ito naman yung start. So, yung connection niya ay same lang din. Bakit yan nagiging arrow? Terminal 1 to terminal 1, terminal 2 to terminal 2, and terminal 3 to terminal 3. Okay. Kaya lang, pagdating dito sa taas, yung line 1, line 2, at line 3 niya, i-short natin. So, ang effect nito, yung current na may ibibigay ng buong system, pag tumatakbo siya sa star connection, is hanggang 58% lang. So, ano yung magiging effect nito? Ang problem kasi dito sa DOL, Direct Online Starter, is every time na siya ay gagamitin, sobrang taas ng inrush current na nadodro niya dahil nung sa pagpapatakbo ng motor from stop. So, ang nagiging effect is kung i-observe nyo, siguro kung meron kayong mga malalaking equipment na may malalaking motor, minsan mapapansin nyo, pag inon nyo siya, yung ilaw ng sa bahay nagpa-fluctuate, parang biglang namamatay buhay ng sobrang bilis. Pumipitik. Effect siya ng biglang mataas na inrush current pag binubuhay yung equipment. And later on, kung palaging ganun yung nangyayari, makakasira siya ng ibang equipment. Pwede yung ibang appliance nyo madaling bumigay, madaling masira. Or ayan, minsan ang nagiging problem pa is lalo pag sobrang laki ng motor, nagtitrip yung breaker. Dahil sa sobrang taas ng inrush current, hindi naman kasi pwedeng sobrang lakihan natin yung main breaker. Kumbaga meron siyang specific rating lang kung ano yung size ng motor, may specific na dedicated na rating lang sa circuit breaker. So pagka sobrang taas, baka hindi na siya ganun ka reliable in case meron tayong problem. So para maiwasan yon, ang ginagawa, again, pag sa sobrang laki na namang motor is gumagamit na ng delta connection. So ano bang mangyayari dito? So pag in-start natin yung push button o pre-press natin yung push button, tatakbo siya na ito yung active. Ito at saka ito. At 58% ng full load niya. So ang effect is mas mababa yung inrush current. Kaya lang, hindi kasi pwede na sobrang tagal na yung motor natin ay tumatakbo ng mababa yung current niya. Madaling masisira yung motor. So yan is ginagamit lang for few seconds. So normally, ang ginagamit yan is siguro mga 3 seconds. Although depende kung ano ba yung specified sa inyo ng client. So siguro sa atin 3 seconds yung gagamitin natin. Pero yung pag
pitik naman ng current during startup, mabilis lang, milliseconds lang yan. So after yung timer natin, so kaya sabi ko before, dito tayo gagamit ng timer relay. After 3 seconds, lilipat siya from star at saka main contactor to delta at saka main contactor. Ito na yung 100% full load ampere niya. Mabibigay na niya. Yan. So ito yung normal operation. Kaya lang during startup lang, again, para maiwasan yung inrush current na makakasira ng mga equipment and possible makapagpatrip ng breaker, is mag-start muna siya dito and then saka siya lilipat dito. And paano naman itong, kabilangin lang natin dito. So isa lang yung main breaker, tatlo yung contactor, 1, 2, 3. Tapos overload relay, isa lang. So again, basta natakbo yung motor, lagi namang active tong main contactor natin. Kaya isa lang overload relay yung kailangan. Kaya lang, pagka gusto yung star delta, tapos meron siyang forward and reverse, so kailangan pa natin ng additional, palitan ko lang kulay. Magnetic contactor. So ito, label natin ng forward. Tapos ito ay reverse. Tapos, syempre, pagka naka-reverse tayo, inactive tong forward, reverse yung active. Kaya kailangan niya ng sariling overload relay. And yung connection naman niya is katulad ng in-explain ko kanina na connection sa forward and reverse. Yan. So, in-explain ko lang dito bakit apat yung kailangan niya, magnetic contactor, tapos dalawa yung thermal overload relay. Yun lang naman sa part na yan. So meron lang ditong note, MCCB serves as the main isolation of power in power circuit. The typical practice in sizing MCCB is getting the 125% full load ampere of the motor. So yung magnetic contactor, na-explain ko na naman before. So yung DOL, direct online ang tawag dyan, is meron lang kayong one main contactor pagka forward direction ang operation nyo, pero pagka forward and reverse, dalawang contactors yung kailangan. So para naman sa star delta, yung star contactor, so ang starting current ninyo is can carry up to 58% lang ng full load ampere. Again, yun yung explain ko kanina. Kaya mas safe gamitin to kumpara sa direct online. Kaya lang, mas mahal to. Syempre. Mas maraming component. Pag hindi naman ganun malaki yung motor, pwede namang direct online. Tapos meron naman tayo dito sa part 2 na control components. So again, pinag-usapan lang natin dito sa taas ay power components. Pero pagdating dito sa baba, yung control circuit naman. So base dito, yung forward daw, direct online, starter forward, kailangan ng isang miniature circuit breaker na isa, push button na start, isa, stop, isa, so and so on. So nakalista naman dito. Kaya lang, hindi na natin siya i-discuss kasama yung diagram. Kasi ito is nakadepende kung ano yung meron tayong diagram dito sa manual. Yung bang page yan? Nakadepende siya kung anong provided dito. Yan. Pero dito sa part na to, hindi palagi na isa lang push button ng type. Ilan ba itong push button? 1, 2. Dalawang push button, tapos ilaw, 1, 2, 3. Hindi palaging ganon. Kasi pwede kasing ang gawin sa direct online, nung kasi nagturo ako nito nung during pandemic period, pero pinag face to face kami. Yung pinakamadali kong circuit na pinagawa is direct online
forward pero wala siyang latching. Yung pag press mo yung push button, gagana yung motor, pero pag nirelease mo, mag-stop din yung motor. Yan. So pagka ganun, syempre, mas kakaunti lang yung kailangan nating equipment. And ang isa pa sa pinagawa ko is yung katulad nung ginawa natin nung Monday na nag-latch, pero meron pa rin kayong option, another push button, na pag pre-nash nyo, gagana yung jog or yung nagana lang siya pag nakapress yung button na yan. So pagka ganun, mas marami yung push button. Pero ang operation niya, direct online starter tapos forward. So kaya yun yung reason kung bakit hindi ko na to i-detail. And again, ito naman is ito yon, may dalawang push button tapos tatlong ilaw. Nakadepende lang talaga siya or naka-base lang siya dun sa provided na diagram dito sa ating manual. So, ganun din sa forward and reverse, kung ilan lang yung makikita nyo, kung bibilangin yung nasa diagram, yun lang din naman yung nakasulat dito. Pero kung gusto natin siyang i-modify, kung gusto natin siyang dagdagan ng feature, magdadagdag tayo ng components para sa control o sa control circuit. So may note din dito, so same yung MCCB natin, kailangan natin i-multiply sa 125% pag magsa-sizing tayo, pag magde-determine tayo ano ba yung correct size para sa breaker natin, para sa MCCB. Ganun din sa MCB or yung miniature circuit breaker para sa control circuit natin. Kailangan natin din i-consider yung 125% ng full load ampere niya pag bibili tayo ng miniature circuit breaker. And the power running in control circuit will depend on the power requirement of the control components. So, hindi kasi tayo basta bibili ng, ay, meron dong available na miniature circuit breaker. Basta bumili ka lang at pwede na yan. So, hindi. Dapat kailangan is naka-align siya kung ilan ba yung load na kailangan niyang i-energize ng circuit mo. So, doon nakadepende yung size ng o rating ng miniature circuit breaker na bibili mo. Tapos for instance that you need 24 voltage DC, so katulad ng sa ating trainer, motor control trainer sa lab, ang supply natin is manggagaling sa 220 voltage AC. Pero yung ating kasing control circuit, yung mga components na meron doon is 24 voltage DC yung kailangan power source. So pagka ganon, kailangan natin ng AC to DC. Pero reminder lang again, hindi lahat ng control circuit ay naka-DC. Pwede rin kasing AC rin yung kanyang supply. So pagka ganun, hindi natin kailangan ng AC to DC converter. Kasi yung una kong nagamit dito sa laboratory natin, pure AC. AC sa power circuit and AC rin sa control circuit. Kailangan yung i-check. So, meron akong sinulat dito. I think hindi ito kasama dun sa manual na nasa sa inyo. Although kailangan natin siya para sa activity ng bill of materials. So, kung kailangan mo mag-purchase ng AC to DC converter, ito yung kanyang reference code. AC-DC 220, kasi 220 voltage ang source. Tapos, 24 kasi 24 voltage yung output. Tapos, ang presyo niya o price niya is 500 pesos. Tapos, pagka naman, halimbawa, ang supply mo ay 220, pero ang motor mo masyadong malaki, ang kailangan niyang voltage is 460 o mas mataas, kailangan natin ng step up transformer. So, kung gagamit tayo niyan, ito yung ating code. Step up transformer 220 460. And ang kanyang price is 500. So siguro screenshot nyo na lang tong part na to o pwede nyo isulat kasi later on kailangan nyo yung details na yan para sa bill of materials. Wala kasi siya sa I think wala siyang nakasulat sa manual nyo.
Tapos meron tayong mga push button, iba-ibang kulay. So again, depende yan sa operation. Same din sa pilot light. Tapos yung auxiliary relay, hindi palaging pare-pares ang contact ng auxiliary relay o available contact niya. Merong 2 beses mo lang pwedeng magamit yung contact. Dalawa lang yung available na contact. Meron namang 4. So titingnan mo lang siya. Mamaya madadaanan naman natin. So yung auxiliary relay socket, so again, yun lang yung doon mo itutusok yung relay mo para magamit mo or ma-terminate mo ng tama para doon sa circuit natin. And also meron tayong motor nameplate. So yung mga motor, kadalasan meron siyang nameplate. Actually, dapat meron siyang nameplate. Kaya lang yung mga luma, may mga nakita kasi ako mga luma na motor na walang nakalagay na nameplate or natanggal na yung nameplate. Pero dapat meron siya. And sa nameplate, ang makikita natin is meron siyang manufacturer's name, model number, power rating. So ito yung mga mahalaga. Ano yung voltage rating? Baka mamaya kasi hindi pala siya pwede sa 440 pero ginamit mo sa 440, edi sira. Current rating, frequency, speed, phase, service factor, efficiency, power factor, frame size, insulation, enclosure, duty cycle, para malaman mo kung siya ay pwedeng continuous or intermittent. So ano ba yung mga example ng intermittent? Naisip ko lang yung yung sa drill, power tools, hand drill. So hindi naman siya intended na lagi siyang bukas. Ginagamit mo lang siya paminsan-minsan pag meron kang activity na kailangan ka magbutas. So, may mga motor na rated for that and may mga motor naman na wala talagang batayan katulad sa mga, lalo sa mga manufacturing or sa mga planta. Yung mga motor ay ina-expect na hindi siya magtitigil 24/7. So, pag nag-stop yun, may problema. Although, during maintenance, syempre, kailangan siya shutdown. Pero yung iba, ang ginagawa, para hindi sobrang tagal ng shutdown, dalawa yung binibili nilang motor o dalawa, halimbawa for compressor, dalawang compressor yung bibili. So, pag pinatay yung isa, ililipat dun sa kabila para pwede na ulit buhayin yung system. So, ayun, yung nameplate niya, hindi palagi pare-parehas ang details. Itong mga nakasulat dito, hindi palaging lahat is nasa sa nameplate. So, na-experience ko yan, I think, during sa test training. Part of the activity ay parang may category na pinapahanap, kailangan mong isulat. Pero nung tinignan namin yung mga available na motor, hindi lahat may ganong information. So, gusto ko lang sabihin, hindi lahat pare-parehas ng nakasulat. So, probably, yung mahalaga lang yung makikita natin na nandun, pero yung iba na details ay minsan wala doon. So, the most crucial or critical details to obtain, so pinakamahalaga dito sa nameplate natin para sa ating bill of materials is yung kilowatts at saka voltage. Ito naman yung mga component list. So, pagdating ng ating BOM activity, ito yung details na kailangan natin pagbasihan. So, meron tayong MCCB. So, tandaan nyo lang, meron siyang version. So, FNH version. Although hindi ako masyadong familiar, ano yung pinagkaiba niyan. Pero dun kasi sa component requirements, may nakalagay doon minsan kung N version, H version. So, dapat doon kayo pipili. Nakalagay dito 3-pole. Yung sa atin, laging gagamitin natin ay 3-pole. Nakalagay yung kanyang rating. Tapos, ang mahalaga dito yung reference code. And also pricing. So, dito ko siya titingnan kung tama yung gawa niyo dun sa bill of materials. So, again, meron siyang F version, meron siyang N version, saka meron siyang H version. Masyado yatang maliit. May F, may N, saka merong H. And sa magnetic contactors naman, so titignan nyo lang, so meron siyang rating,
kung ano ba yung load natin, kung ilang kilowatts, and ano ba yung voltage operation niya, kung siya ba ay 220, 230, so dito tayo titingin. Pagka mas mataas, 380 to 415, dito tayo titingin. And narito naman yung reference code. So sa thermal overload relay, so ayun din, meron tayong relay setting range. So dito natin siya titingnan. Tapos ito yung kanyang reference code. Sa timer, so ganun din. Ito yung ating pagbabasihan. So, more ang mangyayari kasi, dun sa requirements, may nakaspecify kung anong type, kung anong rating. So, dapat tama yung mapili ninyo sa bill of materials. So, para sa MCB, miniature circuit breakers, so meron din available. Although sa atin, ang gagamitin lang natin palagi is 2-pole. So, yun din naman yung in-explain ko. Sa ating control circuit, 2-pole lang ang gagamitin. So, titingnan nyo lang kung ano bang voltage or ano yung current rating natin. So, sa push buttons at saka sa ilaw, so siguro to, scroll ko na lang ng mabilis. Sa push button at saka sa ilaw, meron kasing type of material ng push button natin. Merong monolithic. Yan. Monolithic material. Sa pilot light, ganun din, meron din siyang monolithic. So, pag na-specify na ganun, dapat dun kayo pipili. And meron ding metal. Pag sinabing metal yung type, di dapat dito tayo pipili. Pilot light, ganun din, meron siyang metal. Meron din plastic. Sa pilot light, meron din plastic. And sa auxiliary relay, so dito tayo pipili. Minsan may naka-specify kung siya ba ay may LED indicator. Minsan naman merong walang LED. So dito lang, napansin ko lang sa material, ito kasi ay yung socket. Hindi siya dapat nandito. Dapat ang figure na nandito is katulad nito, na wala lang siyang LED. So nagkamali lang siguro ng lagay. Ito ay dapat nandito sa part na to, socket. Yan. Kasi nakaka-confuse. Miniature relay without lockable test button without LED. So dapat relay pa rin ang itsura niya. And also dito rin, although hindi ko siya pwedeng i-correct kasi picture to naka-attach na to. Napansin ko dito, dapat ito, parang bakit meron dito sa baba RXM4. So nangyari kasi, ito dapat RXM4, ito yung nakalagay dito sa relay type sa pangalawa. Hindi pwedeng parehas to, RXM2 tapos RXM2 rin. Tapos may biglang nakahiwalay dito. So tipo error lang yan. Dapat ito nandito. Ito yan. So dapat wala to. Tapos ito yung nakasulat dito. Yan lang. Okay, try na nating gawin yung pag-create ng bill of materials. So, more on, ang ibibigay lang sa inyo ng, halimbawa, yung kung ang client niyo ay knowledgeable sa mga components na kailangan, pwedeng sa kanila tumanggaling. Or kung hindi naman masyadong knowledgeable, hindi masyadong technical, probably, ang galing to sa technical sales engineer ng company nyo. Na, halimbawa, kung taga-buo, ito ang bibigay. So, dapat yung type of starter, DOL, ang direction forward lang, ang motor, 4 kilowatts, ang rating, motor voltage, 3-phase siya, at saka 220 voltage AC.
MCCB, F version, contactor coil, yung magnetic contactor to, is 24 voltage DC. So, remind ko lang, ang magnetic contactor coil, hindi siya palaging 24 voltage DC. Again, meron kasing 220 AC na ganyan. So, kailangan nyo i-check. So, dito naka-specify naman. Thermal overload setting, 12 to 18 amperes. MCB, miniature circuit breaker, is inversion. Tapos push button, so yung nasabi ko kanina, itong monolithic type ng material lang yan. May monolithic, may plastic, at saka merong metal. So isang green para sa start, at isang red para sa stop. Tapos type of light, so monolithic din, green para sa start, red LED para sa stop, tapos orange naman. And ang kanyang operation is 24 voltage DC. Ito na nga. So dito, from the manual, I think hindi nakasama tong part na to. Kaya lang, sinama ko na lang din para hindi kayo malito itong AC to DC converter kasi hindi naman siya gagana nang wala ito. Kesa hulaan nyo pa kung kasama pa ba or hindi. Nilagay ko na lang. So ako lang din naglagay ng requirements. So 220 voltage AC to 24 voltage DC. So try natin magsagot. Kaya lang ito kasi ay may nakasulat na. Hindi ko makita yung copy na wala pang nakasulat. And kung meron man naka-PDF, hindi ko ma-edit. So ito na lang din para siguro reminder ko na lang na ganito dapat din yung i-explain ko na lang bakit ganyan yung nakasulat. So try natin. So dito sa part na to, itong 1, 2, 3, ito yung power circuit. Meron tayong MCCB, magnetic contactor, at saka TOR. So ito muna yung pag-usapan natin. So again, dapat blanco to. Blanco to lahat. Pati to blanco tayo magsusulat niyan. Ngayon, screenshot ko lang to. Paano tayo pipili ng correct MCCB base dito? Pupuntahan lang natin yung page ng MCCB. Pero dito ko na lang siya tingnan. Parang may ni-ready ako dito. Paano kaya ito ma-full screen? Full screen, wala yatang full screen. I-download ko na lang muna para mas kita natin. Yan. So para mas malaki yung screen. So MCCB tayo, balikan ko itong nakasnip. So yung MCCB natin dapat siya ay F version. So, ibig sabihin dito tayo titingin F version. Okay. And nakalagay dito 3 poles o 3 phase kasi tatlo yung wire natin. So 3 phase ba talaga? Yung motor kasi natin ay 3 phase. Highlight.
motor natin ay 3-phase, so nasa tama tayo category. So 3-phase, tapos paano natin pipiliin yung rating niya? Actually, pwede siyang computein base sa load natin, pero ang sabi sa akin ng nakausap ko na nagawa ng guide na to ay may shortcut daw para ma-determine. Hindi mo na kailangan mag-compute. Paano ba yan? So, yung ating motor, 4 kilowatts. So, liligtangan natin ng kaunti itong MCCB. Pupunta tayo sa sunod, which is magnetic contactor. So, yung ating motor, again, balikan ko lang ha. Motor natin is 4 kilowatts. So, ibig sabihin, ang load natin ay 4 kilowatts base dito sa details. 220 voltage, 4 kilowatts. So, saan ba tayo pipili? Dito o dito? So, dito kasi 220. 4 kilowatts. Tapos, ano yung rated operational current niya? Base dyan, 18. Kaya, ang pipiliin natin, ano ba yung nakasulat? Ang pipiliin natin ay 22.5. Sir, 18 ang binanggit mo. Pero bakit biglang naging 22.5? So, I hope tandaan nyo na pagka magsasizing kayo ng MCCB, ulit ko na lang dito. Buburahin ko din ito agad ha. Kailangan meron tayong 125% ng full load ampere niya. So, sinulat ko lang pero buburahin ko ito. So, kung ano yung full load ampere niya, which is kanina ay 18, itatimes natin sa 125%. So, ano ba yung value niya? 1.25 times 18. So, ang sagot ay 22.5 ampere. So, yun yung reason kung bakit yan yung nakasulat dyan. So, balikan natin ito. So, taas ulit tayo. Alam na natin ngayon kung paano tayo pipili based sa rating. So, nakalagay dito 20 at saka 25. Okay. Kaya lang 22.5 yung computed natin. Ano yung pipiliin natin dyan? So, siguro antayin ko yung sagot nyo. Meron tayong computed na 22.5 para sa sizing ng main circuit breaker. Pero ang available dun sa pagbibilhan natin ay 20 ampere at saka 25 ampere. So, ano yung bibilhin natin? Meron ba pwedeng sumagot? Si Zaira K. Akar. Present ba? Base dito, present si Zaira. Pwede bang i-open mo yung mic? Tulog yata. Sinong pwedeng mag-volunteer? So, hindi naman to graded for the sake lang ng discussion. So, ang na-compute is 22.5. Sige, si Ernest. Sir, po, sa tingin ko po is mas maganda po piliin yung 25 amperes para po nandun pa rin po sa range na 22.5. So, ang pipiliin natin is 25 ampere. Although, yung nakausap ko kasi na parang part ng kanyang expertise, part ng kanyang trabaho, or profession niya is mag-prepare ng ganito, probably kasama na rin yung pagbuo. Ang sabi niya is kung alin daw yung mas malapit. Pero ngayon, 22.5 nasa sa gitna siya ng 20 at saka 25.
pwede natin sabihin mas malapit sa 25. Parang sa round off, pag nasa gitna, sa taas yung pipiliin mo pag nagra-round off. So, ganun din dito. Ang naging approach nila. So, 22.5, 25 ang pinili. Pero, what if 21 ang sabi? Pwedeng 20 amperes na yung piliin mo. 22, pwedeng 20 ampere. 20.5, pwedeng 20 ampere. Yun yung sabi. Kaya lang hindi ako masyadong agree doon. Base kasi sa mga nabasa ko, base sa mga napanood ko, and siguro yung mga nakausap ko rin na nasa ganitong nature of business is dapat ang piliin mo is mas mataas. So, halimbawa, meron kang 20.5, hindi mo pipiliin ang mas mababa. Hanapin mo yung pinakamalapit na mas mataas. Siguro nasa sa inyo na yung pag kayo na yung gagawa, kayo na yung bibili, ano yung pipiliin nyo. Pero pagdating sa subject natin, ang i-implement natin, halimbawa may makompute tayo ng 21, pipiliin natin ay 25. Yung mas mataas. Pero kung ano yung gusto nyong paniwalaan, after that, is kayo na yung bahala. So, kung meron ka halimbawa makompute na 26, 30 ang pipiliin natin. Okay. Balik lang tayo dito. So, pinili natin 25 ampere. Ang reference code ay EZC100F3025. Ang price niya ay 3,262. Tingnan nga natin. So, ito yung code, tapos ito yung price. So, I hope naintindihan nyo bakit yan yung product code. Explain ko naman kanina. So, dito, pwede kayong hindi masyadong accurate. Basta ang mahalaga sa akin, accurate yung product code. Ito rin ang naging concern ko. Kung ako yung magsusulat ng bill of material, hindi ko siya isusulat na 22.5. Isusulat ko siya ng 25. Kasi based on the product code, 25 ampere siya. Pero hindi na ako masyadong maghihigpit yan. Ngayon, paano naman yung pagpili ng magnetic contactor? Punta tayo sa magnetic contactor. Ulit. Tapos, magnetic contactor. Ano ba i-connect natin sa magnetic contactor? Yung motor 4 kilowatts, tapos 3-phase to 20 AC. Okay, so yung in-explain ko rin kanina, 220 voltage AC, 4 kilowatts, and ang rated operational current na ay 18. Kaya ang susulat natin ay ito. Lakihan ko lang ng konti. LC1D18 ... Pero hindi ... ang ilalagay natin dyan. So, may nakalagay dito sa baba, replace yung dalawang dot, yung dot man yan or asterisk, baka masyado malabo, with the choice of supply voltage below. So, dito, so, dito ang titingnan natin is yung supply voltage ng coil. Yan. Yung coil natin ay 24 voltage DC. Yung labas to. So, nasa 4 tayo, tapos 18 yung current niya. LCD 1D18, tapos 24 voltage. So, may AC at DC. So, sa DC tayo. So, BD yung huli. LC1D18 BD. Tama ba? Double check natin. LCD1D18 BD. So, hindi asterisk or hindi double dot ang susulat. So, dapat may nakalagay. Depende sa kung ano yung coil supply niya, supply niya sa coil. Ito yung price. Now, sa TOR,
Punta naman tayo sa TOR. TOR. So ano ba yung pagbabasehan natin sa TOR? TOR is meron siyang nakalagay na 12 to 18 amps. So dito meron tayong, so ito yung current rating niya. Meron tayong 12 to 18 na nakalagay. Tapos ito yung code niya. LRB21 tapos 1350. LRB21 1350. So yun. Dito natapos na natin yung BOM para sa power circuit. Dito naman sa baba is yung para sa control circuit. So yung una, MCB. So again, blanco dapat to ha. So, baka lang ano kayo na dapat may nakasulat. Kayo yung maglalagay dapat nyo. MCB. Dito tayo sa MCB. Ulitin ko lang. So yung MCB natin, N version. N, so nasaan yung N version? Nakalagay dito N version. Yan yung MCB natin, so gaya na sabi ko before, 2 pole lang lagi ang gagamitin. So meron ditong para sa 1 pole at saka meron ditong para sa 2 pole. Ngayon, since alam na natin dito, kaya lang, anong rating yung pipiliin natin? Try ko mamaya picturean yung board pag may sinasama ng board. So ngayon, hindi pa enough na ma-determine natin kung ano yung rating ng MCB na ating bibilhin. Pwede ko naman sa inyong ituro na, kaya lang iskipan na lang muna natin. Babalikan natin mamaya. Nakadepende kasi siya dito. Tatapusin ko muna to. And kailangan natin ng push button na green at push button na red. Okay. Dapat siya ay monolithic. Nakalagay dito. Push button, green at saka red. And monolithic yung material. So monolithic, push button, green. So yung green natin, ito nakalagay naman. So ano ba yung type ng contact natin sa push button? Ang gamit natin is yung normally open. So ang reference code XB7NA31. Ito yan. Ang price 279. Now, ang isa pang hinahanap ay red. Ang red, ginagamit natin sa stop. So, pagka stop, siya dapat ay normally close. So, kaya ang reference code natin, XB7NA42. Ano? So, meron pa ditong red. Meron pa rin ditong iba pang green. Kaya lang ay, syempre, titingnan nyo kung ano yung in-specify na dapat yung bilhin. So, pag hindi naka-specify na dapat dalawang contact na available, piliin nyo yung pinakamura. Kasi mas mahal. Green, normally open, pero dalawa yung contact, mas mahal yung price nyo. So, piliin nyo lang yung isa lang contact, tapos green.
So XB7 and A31 at saka NA42 para sa green at saka sa red push button. So ito yung nakasulat dito at 279 pesos. Tapos punta naman tayo sa requirement para sa ilaw. So tapos na tayo dito. Sa ilaw, kailangan natin ng green, ng red, at saka ng orange na 24 voltage DC. Anong material niya is monolithic. Pilot light. Tama ba? Monolithic siya. Kailangan natin ng green, red, and yellow. Okay. So, ano yung pipiliin natin dito? So, nakalagay 24 voltage, 120, at saka 230. So, nakaspecify naman dito na 24 voltage DC. Kaya dito tayo pipili. So, yung green, ito yung code XB7EVO03BP. So, 03, 04, at saka orange pala yung isa, 08. Pero pare-parehas ng price. Again, 03, 04, at saka 08. Ito yung tukay ko. Kasi yung iba naman pare-parehas na yung sulat. So, letter B yan. 03, 04, 08. So, yung nakasulat dito. 03, 04, saka 08. At 206 yung price. So, ano pa ba yung hinahanap? Hinahanap pa yung type of relay for C24 VDC with LED. Pupuntahan naman natin yung price list ng relay. Ay, hindi naman nililip. So, balikan natin. Ang relay ay 4C, 24 VDC with LED. So, dito may nakalagay with LED. So, dito tayo pipili. Tapos, 24 VDC. Kaya lang may dalawang reference code dito at saka dito. So, ano pa yung titingnan natin? Nakalagay dito 4C. So, ibig sabihin yan, 4 yung contact na available. So, ito yung pagbabasehan natin. So, 24 voltage. Ito. RXM4LB 2BD. Ito yung ilalagay natin dyan. Ito yun. RXM4L2 LB2BD. 319 pesos. 319. So, lastly, hindi. Actually, kulang pa yan. Ano? Pag bumili ka ng relay, syempre, kailangan mo ng slot. Saan mo itutusok yun o saan mo isusok. Pag bumili ka nito, bibili ka rin dapat nito. Pero again, ito, dapat nandito yung picture niya. Ano? Hindi dito. Kasi ito ay dapat relay without LED. So, dapat dito siya. So, dito tayo pipili. Ano? Ngayon, paano natin i-check kung ano yung pipiliin natin? So, gaya na sabi ko kanina, dapat ito ay RXM4 ang nakasulat. Hindi dapat ito. Okay, so RXM4 ito yun. RXM4 type siya. RXM4. So, tama na ito. Ito pa yung isang basehan ko. Nakalagay dito 4C o 4 contact. So, ito yung dapat natin piliin. RXZE 1M4C. 166 pesos. So, yun yung nakasulat dito. ARS.
166. And lastly, yung AC to DC converter, which is wala siya dito. Wala siya dito. Hindi siya included, pero kanina nung discussion natin, isinulat ko siya. Sa part ng AC-DC. Ito yun. Isinulat ko siya kanina. So, ito yung kanyang reference code, tapos ito yung kanyang price. Page 24. So, ito yon, tapos 500. So, ngayon, balikan natin tong MCB o Miniature Circuit Breaker kasi hindi ko tinuloy kanina. So, kailangan natin kasi makompute ilan ba yung load ng control circuit natin. So, meron tayong green light, red light, at saka orange light. So, itong push button, hindi siya load kasi hindi naman siya kailangan ng kuryente para gumana. So, itong tatlo, plus itong auxiliary relay, kailangan din yan ng load kasi ipapower on mo yung coil niya. So, dito, ang gagamitin natin for the sake of computation ng ating MCB is 2 ampere kada ilaw. 2 amps. Yan. Pero ang totoo niyan, yung required current lang yan is hindi ganyang kataas. Sobrang taas yung 2 ampere na yan. Siguro milliamperes lang yan. Hindi ko lang tanda kung ano exactong value. Pero for the sake ng ating BOM, iset natin siya as 2 ampere. Tapos, paano naman itong auxiliary relay natin? Anong current niya? So, balikan natin. So, dito tayo pumili kanina. 4C. Tapos, nakalagay 3 ampere. 3 amps. So, yun yung gagamitin natin dito. So, ang lumabas dito is, ito lang sulat. Saan ba maganda? Dito na lang. Kung meron tayong tatlong 2 ampere, so 6 ampere yun. Plus, dito sa ating auxiliary relay, meron tayong 3 amps. So, ibig sabihin, ang total load natin para sa control circuit ay 9. Kaya, 11.25 ang kailangan natin. Sir, 9 ang sabi mo, pero ba't 11.25 yung nakasulat dyan? Kasi, kagaya ng in-explain ko kanina, kailangan mo siyang i-multiply sa 125%. Saan ang percentage dito? Yan. So, yung 125% ng 9 ampere is 11.25. So, pwede natin balikan yung circuit breaker or miniature circuit breaker. So again, dito sa atin, ang nakalagay lang, MCB N version. Okay, so kaya N version yung pipiliin natin. Tapos yung rating natin ay yan nga, 11.25. So, wala tayong eksaktong 11.25. Meron tayong 10 na malapit. Pero base sa in-explain ko kanina, pipiliin natin dapat yung mas mataas. Which is, ito nakalagay 16 ampere. And
Reference code niya, ito. Kasi 2-pole tayo. A9F7-4216. 765 yung price. Yan. A9F7-4216. Tapos 765. And kayo yung magagawa niyo. I-compute niyo yung grand total. So, para malaman ko kung hindi pa nga mag-work. Para malaman ko kung mali, eh di syempre pag mali yung grand total, mali na yung details ninyo. And titingnan ko rin dito sa product code kung saan kayo nagkamali. So dito, again, kung ako yung magsusulat dapat, kung ako yung magpe-prepare nito, ang ilalagay ko sa kanya is hindi 11.25. Ang ilalagay ko sa kanya 16. Kasi yan yung bibili no. Pero hindi ko na lang iibahin. Kayo na yung bahala. Hindi naman ako magiging mahigpit dyan. Yan sa reference code lang ako. Magbabasa. So, kung ano yung kailangan nyo para dun sa lab report natin, halos diniscuss ko na rin naman, pero kailangan double check nyo. And sa susunod, wala nang gantong discussion. So, kayo na talaga yung kailangan magtingin-tingin na dyan. So, hindi pa tayo tapos ha. Pero yung question, tapos na nga lang ako dun sa discussion ng nasa manual. Meron ba kayong question? Meron kayong concern? Meron kayong gustong ipaulit? So, I hope naintindihan nyo. Although nakakaduling kasi siya. Sa umpisa. Pero ako ilang beses ko nang pinanood yung guidelines nito. Kaya lang nung susubukan ko na lang ako na, medyo matagal din ako mag-fill up. Kasi hindi sanay. Pero ito naman, since magiging part siya ng every activity natin, doon kayo magiging familiar at mas magiging madali na yung paggawa. And hindi ko alam kung nabanggit ko sa inyo sa face-to-face. Ito kasi ay one of the major activity dapat. Kaya lang ako, hindi ko kasi siya gustong i-treat as major activity kasi mas mahalaga sa akin na sa actual tayo. Kaya instead na maging major activity siya, isinama ko na lang o isasama ko na lang siya as part ng every activity. Para hindi niya kainin yung oras natin sa face-to-face meeting. And ito namang skill na to ay parang hindi na masyadong intended para sa technical learnings natin sa motor control. Pero maganda to, magandang training to. Magandang activity to. Kasi gamit na gamit talaga tong gantong bill of materials sa actual na trabaho. Pero mas gusto ko lang mag-focus mismo dun sa actual wiring. So yun. So paano ba yung lab activity natin? So I think almost final na ako dun sa lab report. So yung lab report natin katulad lang din nung dati. Pwede yung gamitin yung template ko or pwede yung i-improve. Tapos so kaya ako naman kasi siya ginagawang ganyan. Tapos yung pwede nyong i-improve. Pagdating ng mag-a-apply kayo, tapos gusto nyong ibida na knowledgeable po ako sa wirings ng gantong motor control operation, direct online, forward reverse, star delta, ay meron kayong hindi lang kayo puro kwento. Pwede nyong ipakita yung printout ng inyong lab report. Sir, ito po yung ginawa namin. Ganito po natin siya winner. Yan. Ako po yung mismo naggawa nito. Yun. Mas madaling magbida pag mag-a-apply ka sa trabaho pagka meron kang hawak na evidence. And I think may impress yung
yung mag-i-interview sa'yo. Yan, kung prepared ka ng ganun. Yan. So, ito yung title, Motor Control, DOL, Forward Operation with Latching Function. Objective is ma-develop yung student skills in preparing BOM, analyzing schematic diagrams. So, remind ko lang, nasan ba yung ano? So, yung napansin ko is yung ibang student nagwa-wire gamit ito. Pero hindi ko siya nire-recommend na mag-wiring kayo gamit to kasi more on matututo lang kayo na meron kayong binasa tapos sinusunod nyo lang yung binasa nyo. Walang learnings dyan at sa actual na trabaho, walang ganyan. Walang procedure na bibigay. Ang makikita nyo lang ay ganito. Diagram lang. So, dito kayo dapat magbase pag nagwa-wiring kayo. Tapos dito, mapapractice kayo ng pag-analyze or pagbasa ng diagram. Ito, wala tong magiging tulong sa inyo sa actual na trabaho. Naririto yung learnings niya. Okay. So mag-analyze ng schematic diagrams, mag-perform ng actual wiring, mag-troubleshoot ng direct online starter unit. Kasi pag hindi gumana, tinuruan ko naman kayo, di ba? Itetester nyo itong part na to, tingnan nyo yung continuity, pwede nyo rin i-test. Although ako nang gumagawa ng testing ng ng voltage supply, kung siya ba ay 220, nagpo-flow ba siya hanggang sa dulo, and yung 24 voltage, nakakarating ba siya sa susunod na destination. Yan. So, part siya ng troubleshooting. So, dito nakalagay lang yung requirements. Again, sinama ko ng AC to DC. Pero hindi nakalagay dito yung nakalagay lang dito yung relay. Pero yung relay sa akin hindi rin kasama. Pero dapat kasama yon. And kayo na lang yung mag-expand ng table para hindi sobrang laki ng template. Tapos, dito sa part na to, isama nyo yung perform calculation. So, di ba, nag-calculate. Very basic lang naman. Yung ilan lang yun. Tapos, i-times sa 125%. Para lang may reference din kayo. Tapos, yung schematic diagram, although, sir, meron naman na sa manual, di ba kulang yun? Kulang siya ng AC to DC converter. Tapos, yung wiring natin ng motor ay base sa diagram, 3 wire lang o 3 pole lang. Ay ang actual natin is 6 pole. So, dapat yun yung ilagay nyo dyan. Okay. And then yung conclusion, so gusto ko lang din itong explain. So, nung sa PLC natin, medyo hindi ko na masyadong binibigyan ng pansin yung conclusion kasi hindi ko na-explain kung ano ba yung gusto kong mabasa. So, ngayon na-explain ko na. Dati kasi, nung hindi pa uso yung AI, mas pag nakakabasa ako ng highly technical, kasi meron naman talagang estudyante na kayang gumawa nun, impress ako. Binibigyan ko siya ng mataas na grade. Kaya lang ngayon, is, ang parang na-experience ko, di makakabasa ako ng well-constructed, highly technical yung pagkakasulat. Di ma-impress ako. Sa sunod na magbubulat ako ng papel, parang ganun din. Hindi siya exactly the same, pero yung feelings na naramdaman ko nun, parang parehas. Parang ganito rin yung pakiramdam ko nung binabasa ko yung una, at ganito rin yung pakiramdam ko nung binasa ko yung padalwa, and so on. Ang daming halos parang parehas na lang yung dating sa akin. So, ang hirap nang ma-distinguish kung ito ba'y sulat pa ng estudyante o sulat na to ng AI. Kasi tatype ka lang sa AI, gawa ka ng conclusion para sa akin. Ganito yung ginawa namin. And yan, magbibigay na siya ng generic na details but highly technical yung pagkakasulat. So, ang nangyari, wala na siyang dating sa akin. Ang titingnan ko is more on ano yung combined personal experience yung kasi group report to. Ano ba yung naging setback nyo? Ano ba yung saan ba kayo nalito?
alin ba yung nagpahirap sa inyo, and ano yung nag-gain yung knowledge, ano yung na-retain sa inyo after this. More on kwento kung ano yung learning experience nyo hanggang habang ginagawa at hanggang matapos tong inyong activity. More on parang um, summary ng journey nyo sa paggawa ng activity na to. Yun yung sigurong hahanapin ko. Pag more on very generic, kahit pa highly technical yung pagkakasulat niyan, hindi ko yan bibigyan ng mataas na grade. Kasi ang hirap ma-determine ngayon kasi may AI na kung estudyante pa ba or hindi, or AI na yung nagsagot. Pero minsan naman may ibang estudyante, we learn a lot from this activity. Yun, parang halos yun lang talaga yung thought. So, syempre sa effort ninyo, magre-reflect yung grade mo. So, hindi ko pa lang siya na-i-post sa Google Classroom, pero probably next week na yung deadline nito. Kasi halos lahat naman kompleto na. Madali na lang i-provide yung kailangan yung details dito. Probably next week yung deadline. Ipopost ko siya later kasi gagawan ko pa siya ng rubrics kung paano ko gagradean itong ipapasa ninyo. Saka ko siya i-release. So, meron bang, meron kayong question? Meron kayong clarification? Tagal din pala nito. Halos 2 hours. Akala ko kaya ito ng 1 hour. Meron ba kayong question? Meron kayong concern? Anyway, next week, plano ko pa rin na kasi sayang yung oras natin. Sayang talaga yung oras sa face-to-face, 2 hours lang. Plano ko na meron ulit tayong lab activity. Kaya lang, siguro, slight improvement lang nung o slight modification nung ating ginawa last Monday. So, ang plano ko, kung masusunod, is same pa rin, forward function na may latching plus meron siyang jog o yung may momentary push button pang isa pa na pag gagana lang yung motor pag press nyo and pag nirelease nyo ay mag-stop siya. So, naka-combine siya sa isang circuit. I think parang meron akong ganong activity sa PLC natin din before. So, ganun lang yung ipapagawa ko. Pero siguro, yung relay, yung connection natin sa auxiliary contact ng magnetic contactor, hindi ko papagawa yun. Papagamit ko ay auxiliary relay para matuto kayo kung paano gumamit ng relay or separate relay. So, yun lang. Kung masusunod yung plano ko, baka bago tayo mag-meet sa Monday, i-require ko yung kada group na may dalang sariling diagram na magsasatisfy dun sa condition na sinabi ko. And pag tama, ipapatuloy ko sa inyo yung activity. Pag mali, ibibigay ko sa inyo yung correct diagram, pero babawasan ko yung or makaka-apekto siya sa grade nyo. Maapektuhan niya ang score nyo dito sa part na to, sa schematic diagram. Although papayagan ko kayo na yung isa nyo is yung tama ng diagram, pero ang grade niya, ang score niya manggagaling sa ipapasa ko sa next meeting natin. So, i-update ko naman kayo. Hopefully, ma-update ko kagad kayo para mas makapag-prepare kayo. Pwede naman kayong tumingin sa internet. Siguraduhin nyo lang na tama yung inyong diagram. Ayan, I think nasabi ko na yung gusto kong sabihin. So, kung wala nang question, siguro pwede na natin i-dismiss yung klase. So, pwede na kayong mag-leave.
Sige, salamat sa mga umaten.